Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nag-warning na, inutusan ng mga sundalo. Nagulat ang 18 Marino, nagdeklara na base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nang nagsalita na kinausap na ni BBM ang mga sundalo sa araw mismo ng ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan, matapos di umanong umabot sa kanya ang balitang susugurin sa June 12 ng kakampi ng 18 Marines ang palasyo. Pinakita niya kung gaano karami ang sasalubong sa kanilang sundalo, kaya nagbabala ulit sa kanila ang Pangulo sa lahat ng kakampi ng 18 Maletang Marino. Hindi kayo sasantuhin ng Pangulo, subukan yung sugurin ng Malacanang. Kaya ito, sabay-sabay natin panoorin kung paano si President Bongbong Marcos grabe nag-warning na, inutusan ng mga sundalo. Nagulat ang 18 Marino, nagdeklara na. Tara, panoorin natin to. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinilan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok.
lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Sa kasuotang gala, nangunguna sa unang brigada ang mga kawal na naglilingkod at nagtatanggol sa bawat sulok ng kapuluan, ang mga kawal ng Philippine Army. Laging nakahandang maglingkod upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin nito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang talupad ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang talupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglingap ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Elite Forces ng ating sangdatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusong nilang small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pa mga pagbabanta sa pagsupil at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito ang Special Operations Forces ng Navy, Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere.
kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence, at underwater. Sumusunod na po ang mga magigiting na Special Operations Forces ng ating Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang talupad ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sumusunod ang mga kinatuwa ng Special Action Force, ang kilalang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may bansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP APSI Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pampublikong lugar at mahahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office, nakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad, kaagapay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, tanga ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani nito ang katapatan sa kanilang tungkulin at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection ng kawanian ng pamatay, sunog. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang ahensyang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG.
ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa bisa ng Republic Act 6975 taong 1991. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad, piitad. Ang mga kinatawan ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga piitan habang binibigyang daan ng pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sakyan para sa pang-operasyong pandigma at sa iba't ibang larangan ng ating sandatahang lakas kabilang ang iba't ibang hanay ng uniformadong ahensya ng ating pamahalaan. Nangunguna rito ang Sabra 105mm light tank mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas na antas ng mobility, firepower at protection para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan naman natin ang Atmos 155. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. 5mm self-propelled howitzer. Uri ng artillery asset na long range. Mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na mobilidad, mabilis na i-deploy, maikling oras ng pagtugon, at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Nagsasagawa sila ng mga operasyon kaugnay po ng humanitarian assistance and disaster response. Narito rin po sa ating harapan ang mga sasakyan, armor ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300, kilala bilang LOV 300, 6x6 armored personal carrier, may kakayahang magdala ng mga kawal. Ang V150 naman ay armored personal carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na pawang mga gamit bilang artillery asset.
Ang Regent Hall Inflatable Boat, lulan ang ating Special Operations Forces ng ating Philippine AV. Mabilis at magaang na sasakyang pandagat na ginagamit para sa mga operasyong pandagat tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng mga tauhan at kagamitan, gayon din ang maritime interdiction. Nasa ating harapan ang C3 van, Command, Control, and Communication Van ng ating Philippine Navy na nagpapadala at tumatanggap ng mga kautusan, pagbabahagi ng impormasyon, koordinasyon ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid at panlupa. Mula naman po sa ating Philippine Air Force, nariyan po ang B-150 Armored Personnel Carrier. Sasakyang pandigma ginagamit para sa seguridad at depensa ng mga basing panghimpapawid. Ang ating hukbong himpapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit, ang Spider Surface-to-Air Missile Defense System na 960th Air Missile Defense Wing na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na lugar laban sa banta mula sa ating himpapawid. Ang TPS-14ME ay mobile at long-range na air surveillance radar system ng 580th Aircraft Control at Warning Wing. Dinisenyo para sa mabilisang pag-deploy at madali ang transportasyon. Ang mga sasakyan mula sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Nariyan po ang ating patrol vehicle na may blinker ng pulisya at public address system. Maaring makalunan ng hindi bababa sa 12 tauhan, may angkop na suspensyon para sa kapasidad ng karga nito. Narito po sa ating harapan ang PNP SOCO van, ginagamit ng mga investigador sa pagsusuri at pagpoproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawaing administratibo, pagpapatrolya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CBRNE, MDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalagang pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa paghahatid o pagdadala ng mga tropa o kargamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang Armored Personnel Carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paghatid ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Idinisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na unit. Narito rin po ang rigid-hulled inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, sakay ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas sa antas ng liksi, bilis at maasang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance.
Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayon din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-apula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay lunas at pagpapanatili ng buhay ng tao upang rumesponde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, bridging at break-in, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa paghati ng mga persons deprived of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng militar. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Taas ka ng kamay! Na! Kalupunan, pinunod kawal, taas ka ng kamay. Na! Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Kalupunan, pinunod kawal, baba kamay. Na! Baba ka ng kamay! Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Isasagawa po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama niya sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Romes Browner Jr., ang puno ng kalupunan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Handa, dala, alis. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pit pa kanan. Cut!
pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Handa, dala, kalis. Tanghal! Ha! Kalupunan, pinuno, kawal, tanghal. Ha! Baba. Ha. Handa. Dala. Kalis. Baba. Ha.
Tonghol! Ha! Kalpunan, tanghal. Ha! Baba. Ha! Dala. Kalis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, alis. Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.